Nabalitaan mo na ba ang handang magaganap sa bahay nila Kapitan Tiago? Ay, oo. Halos lahat nga ng tao ay abala na sa paghahanda rito. Pupunta pa kayo sa magaganap na handaan kila Kapitan Tiago? Oo, narinig ko marami daw pupunta. Oo, pupunta tayo. Tira't gumayak na. Wala yung mga kapagandang kakalimutan din. Oo nga, salamat ka. Oo, nandito na pala kayo. Magandang hapon. Opo, magandang hapon din po. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. Tuloy kayo. Magandang hapon. Magandang hapon. Tuloy kayo. Tuloy. Magandang Tuloy. Manarabi. Tuloy. Sino nga palang sinasabi nilang galing Europe? Bakit si Ibarra? Magandang gabi mga Ginoo. Ito nga pala ang anak ng aking matalik na kaibigan na si Crisostomo Ibarra. Nag-aaral siya sa Europa ng 7 taon at kababalik niya lamang dito sa Pilipinas. Mayawan ko muna kayo. Magandang gabi. Kayo po ba si Padre Damaso matalik na kaibigan ng aking ama? Oo, ako si Padre Damaso. Ngunit hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ganun po ba? Paumanhin po. Tayo na pumupo mga Ginoo. Ako ang naunang umawak dito sa upuan, kaya ako ang umuupo dito, at hindi si Crisostomo Ibarra. Dapat lang nauupo dito si Padre Damaso dahil matagal na siyang kura dito sa San Diego. Para walang away, si Kapitan Tiago na lang maupo. Maupo ka na Ibarra. Ito na ang inyong hapunan. Sandali, Crisostomo. Gusto mo bang malaman ang nangyari sa iyong ama? Oo naman, siyempre. Bitiwan niyo ako! Lusente ako! Halika rito! Tumigil ka! Tulong! Pakawalan niyo ako! Tulong! Pakawalan niyo ako! Inosente ako! Go! Maria Clara de los Santos y Alba, anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa hinihintay ni Ibarra. Umayos ka. Kanina ka pa hinihintay ni Ibarra. Umayos ka. Ayos ka. Sumunod ka. Opo, tiya. Siguraduhin mo. Magandang hapon, Binito. Magandang hapon din, Ginoo. Naalala mo ba bang ate? Nakita niyo po ba ang cross na pinaglibingan kay Don Rafael? Sinunog na po namin. Bakit? Pinagbutos po ito ng kura. Saan niyo nilagay ang bangkay? Tinapon po namin. Sinautos po ng kura. Anong ginawa niyo sa bangkay ng aking ama? Wala akong kinalaman dyan. Sabihin mo yung totoo! Baka si Padre Damaso ang inyong tinutukoy.
na kami umuwi. Alas 10 pa lang kayo maaaring buhay. Ngunit, Tahimik! At ikaw, ibalik mo ang ninakaw mo! Kuya! Kuya! Papatay nila ako! Tulang! Tulang! Bitawan mo ako! Nay, si Crispin, kinahang sa Kristian Mayor. Ano nangyari? Pinagbintahan po siyang nagnakaw. O mahapaging Diyos, iligtas niyo po ang anak ko. Narito lang mga gulay para sa kura. Maaari ko bang kausapin ng kura? Hindi siya maaaring abalahin ngayon dahil siya ay may sakit. Kung gayon, maaari ko bang makita si Crispin? Si Crispin, hindi ba't umuwi na siya kanina pa sa inyo? Si Basilio lamang ang naroon at alam kong andito pa rin si Crispin. Naiwan nga dito si Crispin, pero matapos magnakaw ay tumakas din. Huwag kang mag-alala. Naisumbong na ang iyong anak na mas masahol pa sa kanyang ama sa mga gwardiya sibil. Anumang oras ay dadakpin na siya. Sa lawang iyan ang tinapon ng iyong ama. Maraming salamat po, Ginoo. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Ako higit na may utang na loob sa iyong ama. Sinasabi niyong tumulong sa pag-aaral ng mga bata ang aking ama. Opo, Ginoo. Sa kanya umaasa ang mga batang mahihirap na gusto makapag-aral. Kung ganoon, ay nais ko na lamang ipagpatuloy ang ginawang pagtulong ng aking ama sa halip na hanapin ko pang katarungan sa kanyang sinapi. Crispin! Basilio! Anak ko! Lahat na anak. Basilio! Nais ko sanang mamasyal tayo bukas. Sige. Kung gayo'y ipapahanda ko ng lahat bago magbukang ngayon. Ayokong makasama ang puro. Bakit naman? Pakiwari ko ay lagi akong binabantayan sa lahat ng aking silo. Ngunit hindi maaaring hindi natin ito kumbidain. May nakaugilaan tayo. Malamig dito sa labas, hindi ba kayo natatakot na magkasakit? Magandang gabi, Padre. Nga pala, mayroong magaganap na kasiyahan sa bukid. Nais mo bang dumalo? Saan dito magaganap? Sa may batis sa gubat, sa malapit sa puno ng balete. Wala akong galit sa inyo, kaya ako'y kasama. Nandyan pala kayo, Nabala ko po ata kayo. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? May sasangguni lang po sana ako sa inyo. Ano iyon? Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo gaya ng ginawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay. Gusto ko po sanang magpatayo ng paaralan at bilang pag-aalala na rin po ito sa aking kasintahan. Matagal ko ng pangarap iyan. Pangarap ng isang baliw. At isipin ng mga tao na baliw rin kayo. Dahil humingi kayo ng payo sa pinagkamalang baliw na katulad ko. Naniniwala ako na mangyayaring aking plano ng walang sagaban. Matutuloy ang iyong plano kung hihingi ka ng tulong sa kura o kapitan. Kung pinagkakaitan ka ng mga taong may hawak ng kapangyarihan, tiyak na mabibigo kayo. Totoong makapangyarihan ang kura. Subalit hindi ako lubusang naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay naniniwala sa katwiran at pamalaang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Ang mga mamamayan ay patuloy pa rin magiging alipin ng pamahalaan hanggat hindi pinakikinggan ang mga hinaing mga taong bayan. Parang isang pagmamalabis po ang inyong pahayag. Ang Espanya ay may malasakit sa Pilipinas. Kung may pagkakamali man sila, sinisikap nilang itama ang kanilang pagkakamali. Gumawa sila ng paraan para mapabuti ang bayan na ang mga nanggagaling na utos sa itaad ay hindi pinapatupad ng pagdating sa ibaba. Ang yumukod o hindi yumukod sa may kapangyarihan, ang kapalit ay kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabayang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi ko kailangan? Bakit ako susuko kung kaya ko namang lumaban? Ang umiwas sa panglo hindi kaduwagan, subalit kamangmangan ang sumago pa sa kamatayan. Huwag niyo munang gawin ang inyong plano hanggat hindi nyo lubusang matanggap ang pagkamatay ng iyong ama. Pagkatapos ng lahat, makakalimutan kayo ng kurang ginawa kong kalapastangan. Naniniwala na po ako sa inyong mga sinasabi. Maraming salamat po at ako'y aalis na.
Sige iyo, mag-ingat ka. Parang malungkot kayo. Alam kong maraming dapat ikalungkot, subalit tayo niyo bang maging masaya kahit paminsan-minsan? Hindi ganito ang pagsasaya. Ano bang dahilan para maglus tayo ng salapi para maganda para sa pistahan taon-taon? Napakaluwan naman ng ating bayan. Alam mo namang wala tayong magagawa sa kagustuhan ng kurot kapitan. Magbitiw. Oo, tama ka. Mas nanaisin pang magbitiw dahil hindi ito karangalan kundi isang karangalan. Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali sa inyo, Alperes Alcalde. Magandang tanghali rin sa'yo, Padre Damaso. Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong pinag-uusapan? Hindi naman mahalaga ang pinag-usapan namin. Pangit lamang sa akin ni gusto mo ang mga nakatulong sa kanya kagaya ng arkitekto at reverensya. Baliwala sa akin ang isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indyo. Subalit ang ipinatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng isang eksperto. Eksperto, isang Indyo na nakapunta lamang sa Europa ay umasa ng parang doktor. Sandali lang. Mabay lang na, ngayon pa lamang pinapurusahan ng ama ng isang lupong. Mabuting tao ang aking ama. Siya'y tapat na naglingkod sa bayan. Ang taong ito ay hinamang ang pagkamatay ng aking ama. At ngayon patuloy pa rin siya sa kanyang pangahamak at pag-aalipusta. Kayong may mga kapangyarihan, hindi pat karapat dapat lang siya mamatay. Ibarwan! Isabel, bantayan mo muna si Maria at ako'y pupunta sa kumbento. Huwag ka nang mag-alala, Maria. Madaling mapapatawad si Crisostomo sapagkat nawalan lamang ng malay si Padre Damaso at hindi nasugatan. Huwag kang mag-alala. Ako ang gagawa ng paraan para magkita kayo ni Crisostomo. Tumayo ka na. Tumayo ka na dyan, Maria Clara. Malulungkot si Crisostomo kung nasa ganyan kang kalagayan. Oo nga, Maria. Na paano ka? Pinagutos ni Padre Damaso ang pagsira sa pag-ibig ni Ibarra at Maria. Eh di wag mong sundin. Hindi ako pwedeng lumabag. Pinapapili nila ako sa kasiyahan nila ang aking buhay. Huwag kang mag-alala. May papakilala naman daw si Padre Damaso sa'yo na kamag-anak niya sa Europa na mas babagay sa'yo. Ano bang nangyari sa'yo, Santiago? Wala akong magagawa. Binabalaan na nila ako na magiging ekskomunikado. Nandito pala kayo. Siya nga pala si Linares, ang kamag-anak ni Padre Damaso. Mabuti pa siguro ay tignan na natin si Clarita. Maserte kayo doon, Santiago. Hindi basta may sakit lang ang tinitignan ng aking asawa. Pumipili siya ng Kastila kaya't maserte kayo. O siya, sige, tara na sa kanyang silid. Kala mo kung sinong peke. Naiinggit ka lang sa kulot kong buhok. Umuwi na tayo. Huwag mo na lang siyang pansinin. Hayaan mong bigyan ko ng leksyon ang babaeng ito. Umuwi na tayo. Ibayaan mo na lang siya. Isang malaking kahiyan ang ginawa ng skandalo na ito. Mabuti pang iuwi mo ng iyong asawa, Don Tiburcio. Oh, ano nangyari? Hinira ng iyong mga kambing ang aking bakod. Kung susunod na babalik sila, ay babarilin ko na. Mangyayari yan kung buhay pa kayo bukas. Ipos ang kamay at huwag hayaang makatakas. Maglagay ng bantay at huwag matutulog, Kapitan. Masusunod po. Handa mo. Ang pinakamabilis ko kabayo. Masusunod po. Buksan niyo ang pinto sa ngalan ng hari ng Espanya. Pinumuli ka namin sa ngalan ng hari. Ha? Bakit? Sa kwarto lang kang magtanong. Malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak na nanunungkulan sa pamahalaan. Una ko palang ay naniniwala na akong isa na siyang filibuster. Ano pala ang sabi ng Kapitan General na kalagayan ni Ibarra? Umilang tayo ng pinsan kong si Linares na siya'y bitay. Hindi!
Huwag mo na hiling, pinsan, na ikaw ang tagapayo ng general. Clarita, iha, ikaw ang dinalaw namin dito. Mabuti at nakita kita. Ang iyong ama ay iligtas ng inyong mga kakilala. Kinugkop ng Diyos ang aking ama. Marahil nga, ngunit tapos na ang panahon ng mga himala. Naparito kami para pag-usapan ang hindi natapos na pinag-usapan noon. Maria, ayos ka lang ba? Masama po kasi ang aking pakiramdam. Crisostomo! Ako nga! Pas lamang ako Nelyas sa kulungan. Pumunta lamang ako dito upang tuparin ko ang pinangako ko sa bangkay ng aking ina na papaligayahin kita. Ngunit hindi ko natupad ang ating sumpaan kaya't pinapalaya na kita. Pinag-alinlangan mo ang aking katapatan. Hindi kita sinisisi. Natuklasan ko sa kalagitnaan ng aking karamdaman ang tunay kong pagkatao. Hindi ako magpapakasal sa iyo sapagkat maibubunyag ang lihim na iyo. Sino ako? Nandito ako para masaksihan ng kasal ng akin at sakit ka ba ako? Hayok sumira sa pagkaibigan namin. Ganyan mo siya iniibig. Opo. Kaya kung gawin ang lahat para sa kaligtasan mo, Narinig mo ba yung sinasabi ko? Mahal ko si Ibarra. Si Ibarra ang mahal ko. Magmumuha na lang po ako. magmungha. Matututunan mo rin malayin si Linares. Magmungha o ang kamatayan ko. Magmungha ka na lamang, huwag lang ang kamatayan mo. O Diyos ko, ako na lang ang parusa niya, huwag ang aking anak. Inay! Inay, ako to si Basilio. Sino ang babae yan? Siya ang aking ina. Makinig ka sa aking mabuti, Ti. Malapit na rin ako mamatay. Gusto ko sunugin mo ang bangkay ko at ng iyong ina. Hukayin mo ang aking ari-arian at gamitin mo to para sa pag-aaral mo. Susundin ko po yan.